Simula na naman ng isang bagong umaga. Nitong mga nakalipas na buwan, isa-isa nating kinilatis ang mga kumakandidato sa pagkapangulo. Pero sa pagkakataong ito, ang mga kakandidato sa pagka-vice-presidente naman ang sabay-sabay sasalang sa hot seat. Kaya naman inihahandog ng Go Negosyo at News 5 kasama ang PLDT SME Nation Smart Communications, Santa Elena Construction and Development Corporation, RFM Corporation, ang Go Negosyo Talks Meet the Vice Presidentiables Forum. Simula na naman ng isang bagong umaga. At para tulungan tayo sa pagkilati sa ating mga kandidato ngayong gabi, makakasama natin si Attorney Mike Toledo. Miyembro siya ng Philippine Bar Association Committee on Business Reforms and Public Affairs at tagapagsalita rin ng Manila Overseas Press Club. Kasama rin po natin sa panel si Ramon Lopez, ang Executive Director ng Philippine Center for Entrepreneurs. And last but not the least, makakasama po natin ang batikang kolumnista at ang Presidente at CEO ng Stargate Media Corporation at People Asia Magazine, si Babe Romualdez. Good evening po sa inyo, gentlemen. And now the debate rules. Sa simula po ng ating forum, bibigyan po natin ng tigda 2 minuto ang bawat kandidato para sa kanilang opening statement. Sa susunod na bahagi, isang panelista ang magbabato ng tanong na sasagutin ng bawat isa sa mga kandidato sa loob ng 90 seconds. Kapag nakasagot na ang lahat, maaaring magbigay ng anumang follow-up question ng ilang mga panelista na sasagutin ng kandidato sa loob ng 30 segundo. Maaari rin pong magbigay ng reaksyon ng ibang kandidato sa loob rin ng 30 segundo na pwede namang sagutin ulit ng isang kandidato sa loob din ng 30 segundo. Maririnig ang bell na ito kapag tapos na po ang inyong panahon para sumagot. At wag na nating patagalin pa. Unang magbibigay ng kanyang opening statement, ang VP Bet ng Team Galing at Puso, si Senator Cheese Escudero. Maraming salamat. Maraming salamat, Lucy, kay Senator Bongbong, Congresswoman Lenny, kay Senator Sunny, sa ating lahat, partikular sa bumubuo ng Go Negosyo at lahat ng sponsors. Maraming salamat sa inyong payaya sa amin sa gabing ito. Layunin namin ni Senator Grace, ang aking katandem, magtayo ng isang gobyernong may puso. Ibig sabihin, isang gobyerno na may pakiramdam at hindi manhid. Hindi makina o hindi parang robot. Layunin namin, gawin ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. At hayaan yung banggitin ko ang ilan na marahil hindi matalakay dahil tungkol ito sa MSMEs. Layunin namin, maglaan ng hindi bababa sa 20% ng national budget para sa social services, partikular para sa pabahay, edukasyon, kalusugan at pensyon. Nais din namin maglaan ng hindi bababa sa 10% o 300 bilyon para sa agrikultura. Kaya kukumpara natin, ang budget ngayon sa agrikultura ay nasa 80 bilyon lamang humigit kumulang. Nais naming mahila, nais naming hindi maiwanan ang mga mangingisda at magsasaka na hindi nakakasama sa pagunlad at pagangat ng ating bansa. Pangatlo, nais din namin maglaan ng hindi rin bababa sa 30% ng national budget o katumbas ng humigit kumulang 1 trilyong piso sa unang taon para lamang sa Mindanao. Sa mahabang panahon, napabayaan at pinabayaan ng Mindanao. Panahon na para maramdaman nila na may gobyernong nagkakalinga, may gobyernong nagmamalasakit, may gobyernong magsasabi sa kanila na kailanman hindi na muli sila mapapabayaan o maiiwanan. Ginamit ko ang ilang katumbas ng mga halaga dahil nais namin gamitin ang taunang budget bilang instrumento para mapatupad ang anumang nais namin gawin. Put your money where your mouth is, ika nga. Hindi po pwedeng may programa ka o plataforma ka para sa isang bagay kung wala ka namang pera nilalagay para doon. I look forward to a healthy debate and hopefully we can have a healthy engagement with the other candidates and with the audience as well. Thank you and good evening. Susunod po ang katandem ni Senator Miriam Santiago, si Senator Bongbong Marcos. Thank you, Lucy. Maraming salamat sa Go Negosyo. Although large-scale enterprises create the most employment per enterprise, FDI into the Philippines to establish them is relatively low. Furthermore,
They require large capitalization and high levels of job skills not accessible to ordinary citizens. This makes the development of MSMEs of prime importance in the creation of jobs. Presently, MSMEs comprise 99.6% of all business enterprises in the Philippines, contributing approximately 65% of the jobs. Hence, the necessity for us to encourage the setting up of MSMEs to immediately create jobs is obvious. The performance of MSMEs has remained constrained by various factors that prevent them from realizing their potentials and surviving growing in a highly competitive environment. The key challenges that MSMEs often face are high cost of doing business, lack of access to finance and market information, low productivity, and competitiveness. According to the World Bank, in 2016, starting a business required 16 procedures at a minimum. Takes 29 days, costs about 25,000 pesos or 16% of income per capita, and requires capital of 5,000 or 3.3% of income per capita. The Philippines is ranked number 165, which is worse compared to New Zealand, Malaysia, Thailand, and Vietnam, and Laos in ease of doing business. To improve this situation, we require strong coordination amongst the national agencies and local government units in effectively implementing MSME-related policies. For example, the Magna Carta for MSMEs, the Barangay Micro Business Enterprises Act, and particularly on enhancing the provision of MSME credit and other finance services from financial institutions as well as non-governmental organizations engaged in MSME financing. Lahat ng ito ay para makapagbuo ng mga tinatawag na enterprise network para magkaisa at magpulong ang mga maliliit na negosyante. Kaya't mahalaga ang inisyatibo ng Go Negosyo na pag-aalalay at pagtulong sa mga miyembro ng Go Negosyo communities. Maraming salamat po, Senator Bongbong Marcos. Ikatlong sasalang po ang Vice Presidential ng Team Daang Matuwid, Congresswoman Leni Robredo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hayaan niyo po akong simulan ang gabing ito sa pagpapakilala ng sarili. Dahil sa panahon po ng eleksyon, lahat kami haharap sa inyo, sasabihin po namin yung gusto nyong marinig. Maaaral po namin yung pinakamagagandang plataforma, pero at the end of the day, character is still the most important ingredient of leadership. Kaya sino po si Leni Robredo? Marami po nagsasabi na bagong-bago akong politiko at walang karanasan. Aaminin ko po, bagong-bago po akong politiko. Kumandidato po ako noong 2013 lang. Sadya po naming mag-asawa na talagang siya lang yung papasok sa politika. Sa paniniwala po na isa lang dapat sa pamilya ang politiko. Dahil hindi po kami naniniwala na dapat nakokontrolan ng ating lipunan ng ilang pamilya lamang. Pero namatay po ng maaga yung asawa ko, napilitan po akong tumakbo. Napilitan po akong tumakbo para magkaroon ng laban yung matagal na pong humahawak sa aming probinsya. Napakahirap po ng aking pagtakbo. Wala po akong pera, hindi po ako politiko, wala na yung asawa ko. Alam niyo po, economics graduate ako sa UP, pero nag-abogado po ako. Nung ako po ay abogado na, nung panahon pong mayor ng Naga yung asawa ko, yung pinanilbihan ko po bilang abogado, mga maliliit na tao, mga nasa laylayan ng lipunan. Dati po nasa PAW ako, lumipat po ako sa isang NGO, na tinutulungan po yung mga magsasaka, mga mangingisda, mga urban poor, mga manggagawa, yung lahat na nangangailangan ng tulong. Wala po akong balak pumasok sa politika, pero nung namatay po yung asawa ko, kinailangan po, nung naharap po sa 100, kinailangan pong kumandidato. Pero nung ako po ay congresswoman na pinagpatuloy ko po ng legacy ang iniwan ng asawa ko, pinanilbihan ko din po yung lahat na nangangailangan. Ngayon po, wala po akong balak magpalawig sa posisyon, pero nasa isang hangdaan na naman po ako. In-accept ko po yung hamon sa paniniwala na meron pang misyon na gagawin. Maraming salamat po sa inyo, Congresswoman Leni Robredo. At ang huling sasala, ang independent candidate na si Senator Sonny Trillanes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kagaya po ni Senator Cheese, ang aking presidente po ay si Senator Grace po. At kung siya po ay mananalo, ako po ay tutulong sa kanya sa larangan ng peace and order, anti-corruption, and anti-poverty.
dahil ako po ay naniniwala na ito po ang tatlong pinakamalaking problema ng ating bansa. At pagka na-restore natin ang peace and order, ang ating ekonomiya ay bubukas at sisigla. At pag ito ay sumigla, ang ating ekonomiya ay maglilikha ng trabaho. Itong trabaho nito ang susugpo sa kahirapan. Doon naman sa aspeto ng anti-corruption, kailangan natin masugpo ang corruption na sa ganon walang masasayang sa kaban ng bayan sa paggawa ng infrastructure at sa pag-deliver ng social services. Maraming salamat po. Salamat po, Senator Trillanes. Patikin pa lang po yan sa ating pagbabalik. Haharapin na ng mga kandidato ang ating mga panelista. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Go Negosyo Talks. Meet the Vice Presidential Forum.